God bless you. Are you having any difficulties in life? Don't worry because you still have God by your side. Please attend this Mass so that God will dispel your worries. Please leave your prayers below the video. Anak at ang Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Sa rin. inyong pagsimba, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ating iniaali kay Jesus ang ating mga sarili kasama ang ating mga intention. Pati ang intention ng mga palagian sumusubaybay sa ating misa. Ihandog natin kay Jesus sa mga iyon, lalong-lalo na nating ialay at patungkulan ang mga naghandog ng pamisa ngayong araw na ito. Ang kanilang pagpapamisa nawa ay magdulot sa kanila at sa kanilang pamilya ng biyaya ayon sa kanilang mga pangailangan. Nababatid iyon ng Diyos at kilala sila ng Diyos. Ang pagpapamisa nawa nila ay magdala sa kanila ng pagpapala. At hindi ipagdasal ang kapayapaan sa buong daigdig. Humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasubayin, ay nawa sila'y hindi mahadlangan kamtin ang iyong paggiliw sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao at sa mga matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin,
Sila'y naggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Atin pong ulitin, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Ikaw poon aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo, laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sumainyo ang Panginoon. Kayo rin, Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Tugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit.
sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong pagkain bumaba mula sa langit na nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po sa inyo. Tingnan natin naman kung paano tayo inaakay ng salita ng Diyos na narinig natin ngayong araw na ito. Okay. Ito'y halos kaugnay ng pagbasa kahapon tungkol pa rin sa pangangailangan ng ating pagkatao, sapagkat totoo, bagamat nasa atin na ang lahat ng gusto nating makamtan, ay lagi pa rin may kulang at kulang sa buhay natin. Our hearts are hungry for something the world cannot give. Parang laging may kulang. At ito'y hindi natin maipaliwanag. That quiet emptiness is not a defect. Hindi yung defect. Yun ay tanda. Yung tayo ay merong hinahanap-hanap pa na hindi natin alam kung ano iyon. Kahit na tayo halimbawa ay mayaman, kahit na tayo halimbawa ay may impluwensya, sikat, nasa atin na lahat na pwede nating makuha, ay merong kulang at kulang pa. Yun ay hindi sakit. Yun ay tanda. Yun ay, it is the hunger out of the soul. Yun ang gutom ng kaluluwa. Sa makatuwid, iya'y paalaala na ang tao ay hindi lamang katawan. Ang tao ay katawan at kaluluwa. Ang katawan, tagalupa, at ang pagkain ng katawan ay pagkain makalupa. Subalit tayo hindi lang iyon, tayo ay may kaluluwa na walang pagkaing makalupa ang makapagpupuno sa pangangailangan ng kaluluwa. Sa Ebanghelyo ngayon na ating napakinggan, hinahanap ng mga tao si Jesus dahil sa tinapay na kanilang kinain. At yun ay para sa katawan. Nabanggit doon ang istorya ng mga Israelita. At sila'y nagpasalamat kay Moises sapagkat nung magdasal si Moises, ang mga Israelitang dumadaing sa kanya dahil gutom at walang makain, ang panalangin ni Moises ay tinugon ng Diyos. At ang sabi ng Diyos ay, o ang sabi doon ay, sila'y kumain at sila'y nabusog. Pero naghahanap pa rin. Kulang at kulang pa rin. Meron pang banahal na kasulatan nagsasabi na ang inyong mga ninuno ay kumain ng mana. Yun, pagkain galing sa langit. Ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Moises. Subalit sila'y namatay at nagutom pa rin. Pangkatawan talaga, for the body. Pero dahan-dahan silang iniangat ni Jesus mula sa pisikal na gutom tungo sa mas malalim na katotohanan. Pero bago iyon, sinabi muna dito sa gospel, hindi si Moises ang nagbigay ng pagkain iyon, ang aking amang nasa langit. Sa makatuwid, sa bawat biyaya na tinatamasa natin, dapat titingnan natin kung saan talaga galing iyon. Laging ang lahat ng pagpapalay galing sa Diyos. At kung ito'y tinanggap natin mula sa tao, sa pamamagitan ng tao. Kaya ang tao at lahat sa daigdig ay mga tulay lamang at alulod ng biyaya na ang pinanggagaling ay Diyos mismo. Yon, sabi sa gospel, hindi galing kay Moises.
kundi sa Amang nasa langit. Kaya nga tayo natutuwa na kapag tayo pinagpapala, ay tayo nagiging biyaya para sa kapwa. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi galing sa atin. Sa makatuwid, tayo katiwala at dispenser, tagapamigay, nagdi-distribute ng pagpapala. Yun ang banggit doon. Dahan-dahang iniangat ni Jesus ang kanilang pagkaunawa tungo sa mas malalim na katotohanan. May pagkagutom pa na hindi kayang punuin ng anumang bagay sa mundo. Yun ay gutom ng kaluluwa. The human person is a union of body and soul. Yun ang ipinapaalaala sa atin ng pagbasa. One bound to time and the other destined for eternity. Kaya nga tayo ay mamamayan ng daigdig at ng mundo. Dual citizenship meron ang bawat Kristiyano. We are not merely biological beings. We are spiritual beings passing through material world. The body anchors us in this world, but the soul draws us toward God. At bilang tao, kailangan natin ang pagkain para sa katawan. Alam natin ito. Pag may sakit, nagpapagamot. Pag may pangangailangan ng katawan, kayang gawan ng paraan dito sa daigdig. Subalit may kaluluwa rin nga tayo. Yon ang gustong bigyan ng diin ni Jesus. Jesus is pointing us to something deeper. Yun, pangkaluluwang pangangailangan. Hindi lang tayo para sa mundong ito, sabi ni Jesus. May kaluluwa tayo na naghahangad at ang hangad nito at kailangan nito'y Diyos mismo. We are earthly in form, but eternal in purpose. Kaya nga obviously, yan ang dahilan kung bakit we carry within us a longing, pagnanasa, that no earthly home can fulfill. Because our true home, ang tunay nating tahanan, ay ang tahanan ng Diyos, is above. Yun ang sinasabing, we are made for more. Ang kaluluwa yung more na iyon. You can have everything the world offers and still feel empty. Yun din kahapon. Because the soul was made for something greater. Heaven iyon. Tagaroon tayo. Yun ang ating tuhunay na tahanan. Kaya nga ang ating kaluluwa'y naghahangad kahit na ang ating katawa ay labis-labis at puno. Kung wala ang Diyos kung gayon, talagang malaki ang kulang. Tayo may hahanapin. Kaya sa mga taong puno ng Diyos, ang sabi nila ay, wala ka nang hahanapin pa. Yan. God is enough. But for meaning, yan, naghahanap ang tao ng kahulugan. Naghahanap ang tao ng ganap na pag-ibig. Kahit ang pag-ibig ay nararanasan natin sa daigdig, pero hindi pa rin ganap. Nasasaktan pa rin tayo sa pag-ibig. Naghahanap ang tao ng Diyos sapagkat ang tao'y may kaluluwa. Kaya nga ang gutom na ito ay hindi ito sumpa. It is grace. Ito ang paraan ng Diyos para tawagin tayo na kailangan mo ako. Huwag kang lumayo sa akin. Lagi kang babalik kung ikimalayo. Parang sinasabi niya sa atin, anak, hindi ka para dito lang sa mundo. May mas higit pa dito. You are not just made of dust. Hindi ka lang ginawa mula sa alabok. You are made for glory. Hinipan ng Diyos ang lupa. Yun ay kaluluwang ang kahalintulad. At ang lupa ay nagkaroon ng buhay. At ang tao
na mula sa lupa ay nagkaroon ng kaluluwa na tagalangit. At ito ang naghahanap. You are not only living in the world, you are journeying toward heaven. At hindi niya tayo iniwang naghahanap lamang. Hindi niya tayo pinabayaan sa ating gutom sa kanyang pag-ibig. Nagbigay siya ng sagot. Hindi isang bagay, kundi isang persona. At narinig ninyo iyon. I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Sinabi na ni Jesus kung ano ang kulang. Sinabi na ni Jesus kung ano ang hinahanap natin na hindi natin alam. At sapagkat Diyos ang nagsabi, dapat paliwalaan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kaya nga si Jesus ang tunay na pagkain na hindi nasisira. Siya ang nagbibigay buhay ng ating kaluluwa. Siya ang lakas natin sa paglalakbay pabalik sa Diyos na siyang ating pinagmulan at siyang ating hahantungan. Only the bread that comes from heaven can satisfy the hunger of the human heart. Walang iba. Si Jesus lamang. Kaya ang tanong sa atin ay ito, ano ang ipinupuno natin sa gutom ng ating kaluluwa? Worldly success, temporary pleasures, or distractions? O lumalapit ba tayo kay Jesus na siyang tinapay na nagbibigay buhay? Hindi mali ang maghangad ng magandang buhay sa lupa. Tama rin yon. Pero huwag ninyong kalilimutan, ang mundo ay hindi ang tunay nating tahanan. Ito ay daanan lamang. At sa paglalakbay na ito, kailangan natin ang pagkain na magbibigay ng tunay na lakas, ang presensya ni Kristo sa ating buhay, lalo na sa banal na Eucharistia. Kapuri-puri kayo. Kayo'y laging sumisimba, pero lalong pinagpapala kayo sapagkat lalo ninyong nauunawaan ang kahalagahan nito. We were not created to be satisfied by the temporary, but to be fulfilled by the eternal. Kaya ngayong araw na narinig natin ang kanyang salita, inaanyayahan tayo ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya, tuloy-tuloy lang. Huwag kayong manghihinawa at manalig kayo sa Kanya ng ganap. Tanggapin siya bilang tinapay ng buhay. Dahil sa huli, ang gutom ng ating kaluluwa ay hindi mawawala hanggat hindi natin natatagpuan na si Jesus na nag-aalok ng kanyang sarili bilang pagkain nagbibigay buhay. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos.
sa kalimutan at sa kanyang kasalanan. Pagdating na aming pagsisisi, Lord, upang kami matuto sa mga kasalanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa at ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ay pinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagbulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya pinaali namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casa, aming patrona, ni San Anselmo, Obispo at Pantas ng Simbahan, ng lahat ng mga martir at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbatihan tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Magbati rin sa mga kaisa sa misa sa pamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hilatid, inialam. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang aming handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, Isasakuha po natin ang ating second collection. Ito po ay lahat para sa mga may sakit at pagkadong parit ng ating Archdiocese. Maraming salamat po. at pagsasalo, walang hanggan. Marapatin sa kapwa, maging tinapay kagalakan sa nalulumbay. Kata
daigdig at kanlungan sa bayan mo sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pamagpakailanman at ipagkaloob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawan namin sa kalupitan at mga selo ng demonyo. Supuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipi ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Okay, tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, nagpamisa para magpasalamat sa biyayang buhay. Kaya happy birthday sa inyo, Zosimo Gutierrez. Si Zosimo Gutierrez, narito ka ito. Yan. Yan. So, happy birthday po. Happy birthday yan. Yan ay wala pang liban ng pagsimba. Araw-araw walang liban. Mag-asawa. Kakatuwa, no? Yan. Sana ipagkalooban pa ng mahabang buhay, malakas na katawan, at makasimba lagi araw-araw. Yan. Happy birthday po. At siya rin ay nagbigay ng bigas, nag-alay ng bigas. Tanda ng buhay. Bigas ang ating pagkain, bumubuhay sa ating katawan. Yan ang ipinagpapasalamat niya. Sana'y lumakas pang katawan. And then happy birthday rin kay Ditas. Hindi ito kayo. Panilagaw. Yan. Yan. Panilagaw. Kalay siya. Happy. Talsik eh. Chevy Nathaniel Bituin. Happy birthday rin sa iyo. Chevy Nathaniel Bituin. Kay Alonso Joaquin M. Toprio na nasa Loyola Heights, Quezon City. Happy birthday po. Kay ano ito? Willin Daza Castillo. Willin siguro ito. Daza Castillo. Kay Zeus Marion Oyong. Salamat po sa inyong palagi ang pagpasimba at pagpapamisa, sa inyong pakikisa sa misa via online mass, Facebook Star Sender. Salamat po. Katulad ng dati, nagbabanggit tayo ng ilang pangalan. Narito si Flora. Salamat kina Flora Cruzat, Nene Cusi, okay, Corazon Delgado, Emma Dinglasan Mendoza, Carmen Mamisay,
Osay Evangelista, Lydia Balina, Lelen Canova, Abiba Espino, Dolores de Guzman, Kuya Rolly at Shelly Alcibal, Rina Mendoza. Ito mga ito ay araw-araw, wala liban. Yan. Huwag niyo kalilimutan ha, magpamisa kayo sa buong nobinaryo sa ating patrona. Nasisimula natin ang nobinaryo paghahanda sa Fiesta niya sa 22. Nobinaryo ay May 12. Mga 4:45, magdadasal na ng nobina. At mga around 5 o'clock, immediately after the nobena ay misa. Meron na po tayong mga invited guest priest para sa mga nobena masses. Bagamat hindi pa naoo ang lahat, pero most probably, iba-ibang pari araw-araw ang magmimisa. Sa mga gustong mag-sponsor, pwede po kayo, halimbawang, Father, ako po'y magbibigay ng pambulaklak sa altar o doon sa likuran, o kung ano man. Basta tama po ang inyong mga ginagawa na laging gusto nyo'y makatulong sa pagpapaganda ng pagdiriwang ng piyesta ng ating Pintakasi, Santa Rita ng Cassia. At sana'y pagpalain kayo ng Diyos doon. Sige po, tayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay, ang ating sariling kakayahan. Bigyan natin ng kahalagahan, ang ating sarili ay ating ilaan sa ating kapwa, sa kanyang kaunlaran. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay. Tayo nilikha ng Panginoon, kapwa kita magsisikap dito, kaya sama-sama nating pagyamanin at bigyang dangal ang buhay ng tao. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay. Anak at ang Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa inyong pagsimba, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ating iniaali kay Jesus ang ating mga sarili kasama ang ating mga intention. Pati ang intention ng mga palagi ang sumusubaybay sa ating misa. Ihandog natin kay Jesus sa mga iyon, lalong-lalo na nating ialay at patungkulan ang mga naghandog ng pamisa ngayong araw na ito. Ang kanilang pagpapamisa nawa ay magdulot sa kanila at sa kanilang pamilya ng biyaya ayon sa kanilang mga pangailangan. Nababatid iyon ng Diyos at kilala sila ng Diyos. Ang pagpapamisa nawa nila ay magdala sa kanila ng pagpapala.
at hindi ipagdasal ang kapayapaan sa buong daigdig. Humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasubayin ay nawa sila'y hindi mahadlangan kamtin ang iyong paggiliw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao at sa mga matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y naggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu."
Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Atin pong ulitin, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, ikaw poon aking pinananaligan, magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpalain, iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo, laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sumainyo ang Panginoon. Kayo rin, Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Tugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong pagkain bumaba mula sa langit na nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po sa inyo. Tingnan natin naman kung paano tayo
inaakay ng salita ng Diyos na narinig natin ngayong araw na ito. Okay. Ito'y halos kaugnay ng pagbasa kahapon tungkol pa rin sa pangangailangan ng ating pagkatao, sapagkat totoo, bagamat nasa atin na ang lahat ng gusto nating makamtan, ay lagi pa rin may kulang at kulang sa buhay natin. Our hearts are hungry for something the world cannot give. Parang laging may kulang. At ito'y hindi natin maipaliwanag. That quiet emptiness is not a defect. Hindi yung defect. Yun ay tanda. Yung tayo ay merong hinahanap-hanap pa na hindi natin alam kung ano iyon. Kahit na tayo halimbawa ay mayaman, kahit na tayo halimbawa ay may impluwensya, sikat, nasa atin na ang lahat na pwede nating makuha, ay merong kulang at kulang pa. Yun ay hindi sakit. Yun ay tanda. Yun ay, it is the hunger out of the soul. Yun ang gutom ng kaluluwa. Sa makatuwid, iya'y paalaala na ang tao ay hindi lamang katawan. Ang tao ay katawan at kaluluwa. Ang katawan, tagalupa, at ang pagkain ng katawan ay pagkain makalupa. Subalit tayo hindi lang iyon. Tayo ay may kaluluwa na walang pagkain makalupa ang makapagpupuno sa pangangailangan ng kaluluwa. Sa Ebanghelyo ngayon na ating napakinggan, hinahanap ng mga tao si Jesus dahil sa tinapay na kanilang kinain. At yun ay para sa katawan. Nabanggit doon ang istorya ng mga Israelita. At sila'y nagpasalamat kay Moises sapagkat nung magdasal si Moises, ang mga Israelitang dumadaing sa kanya dahil gutom at walang makain, ang panalangin ni Moises ay tinugon ng Diyos. At ang sabi ng Diyos ay, o ang sabi doon ay, sila'y kumain at sila'y nabusog. Pero naghahanap pa rin. Kulang at kulang pa rin. Meron pang banahal na kasulatan nagsasabi na ang inyong mga ninuno ay kumain ng mana. Yun, pagkain galing sa langit. Ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Moises. Subalit sila'y namatay at nagutom pa rin. Pangkatawan talaga, for the body. Pero dahan-dahan silang iniangat ni Jesus mula sa pisikal na gutom tungo sa mas malalim na katotohanan. Pero bago iyon, sinabi muna dito sa gospel, hindi si Moises ang nagbigay ng pagkain iyon, ang aking amang nasa langit. Sa makatuwid, sa bawat biyaya na tinatamasa natin, dapat titingnan natin kung saan talaga galing iyon. Laging ang lahat ng pagpapalay galing sa Diyos. At kung ititinanggap natin mula sa tao, sa pamamagitan ng tao. Kaya ang tao at lahat sa daigdig ay mga tulay lamang at alulod ng biyaya na ang pinanggagaling ay Diyos mismo. Yon, sabi sa gospel, hindi galing kay Moises, kundi sa amang nasa langit. Kaya nga tayo natutuwa na kapag tayo pinagpapala, ay tayo nagiging biyaya para sa kapwa. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi galing sa atin. Sa makatuwid, tayo katiwala at dispenser, tagapamigay, nagdi-distribute ng pagpapala. Yun ang banggit doon. Dahan-dahang iniangat ni Jesus ang kanilang pagkaunawa tungo sa mas malalim na katotohanan. May pagkagutom pa na hindi kayang punuin ng anumang bagay sa mundo. Yun ay gutom ng kaluluwa. The human person is a union of body and soul. Yun ang ipinapaalaala sa atin ng pagbasa. One bound to time and the other destined for eternity. Kaya nga tayo,
ay mamamayan ng daigdig at ng mundo. Dual citizenship meron ang bawat Kristiyano. We are not merely biological beings. We are spiritual beings passing through material world. The body anchors us in this world, but the soul draws us toward God. At bilang tao, kailangan natin ang pagkain para sa katawan. Alam natin ito. Pag may sakit, nagpapagamot. Pag may pangangailangan ng katawan, kayang gawa ng paraan dito sa daigdig. Subalit may kaluluwa rin nga tayo. Yon ang gustong bigyan ng diin ni Jesus. Jesus is pointing us to something deeper. Yun, pangkaluluwang pangangailangan. Hindi lang tayo para sa mundong ito, sabi ni Jesus. May kaluluwa tayo na naghahangad at ang hangad nito at kailangan nito'y Diyos mismo. We are earthly in form, but eternal in purpose. Kaya nga obviously, yan ang dahilan kung bakit we carry within us a longing, pagnanasa, that no earthly home can fulfill. Because our true home, ang tunay nating tahanan, ay ang tahanan ng Diyos, is above. Yun ang sinasabing, we are made for more. Pangkaluluwa yung more na iyon. You can have everything the world offers and still feel empty. Yun din kahapon. Because the soul was made for something greater. Heaven iyon. Tagaroon tayo. Yun ang ating tuhunay na tahanan. Kaya nga ang ating kaluluwa'y naghahangad kahit na ang ating kataway labis-labis at puno. Kung wala ang Diyos kung gayon, talagang malaki ang kulang. Tayo may hahanapin. Kaya sa mga taong puno ng Diyos, ang sabi nila ay, wala ka nang hahanapin pa. Yan. God is enough. But for meaning, yan, naghahanap ang tao ng kahulugan. Naghahanap ang tao ng ganap na pag-ibig. Kahit ang pag-ibig ay nararanasan natin sa daigdig, pero hindi pa rin ganap. Nasasaktan pa rin tayo sa pag-ibig. Naghahanap ang tao ng Diyos sapagkat ang tao'y may kaluluwa. Kaya nga ang gutom na ito ay hindi ito sumpa. It is grace. Ito ang paraan ng Diyos para tawagin tayo na kailangan mo ako. Huwag kang lumayo sa akin. Lagi kang babalik kung ikay malayo. Parang sinasabi niya sa atin, anak, hindi ka para dito lang sa mundo. May mas higit pa dito. You are not just made of dust. Hindi ka lang ginawa mula sa alabok. You are made for glory. Hinipan ng Diyos ang lupa. Yun ay kaluluwang ang kahalintulad. At ang lupa ay nagkaroon ng buhay. At ang tao na mula sa lupa ay nagkaroon ng kaluluwa na tagalangit. At ito ang naghahanap. You are not only living in the world, you are journeying toward heaven. At hindi niya tayo iniwang naghahanap lamang. Hindi niya tayo pinabayaan sa ating gutom sa kanyang pag-ibig. Nagbigay siya ng sagot. Hindi isang bagay, kundi isang persona. At narinig ninyo iyon. I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Sinabi na ni Jesus kung ano ang kulang.
Sinabi na ni Jesus kung ano ang hinahanap natin na hindi natin alam. At sapagkat Diyos ang nagsabi, dapat paliwalaan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kaya nga si Jesus ang tunay na pagkain na hindi nasisira. Siya ang nagbibigay buhay ng ating kaluluwa. Siya ang lakas natin sa paglalakbay pabalik sa Diyos na siyang ating pinagmulan at siyang ating hahantungan. Only the bread that comes from heaven can satisfy the hunger of the human heart. Walang iba. Si Jesus lamang. Kaya ang tanong sa atin ay ano ang ipinupuno natin sa gutom ng ating kaluluwa? Worldly success, temporary pleasures, or distractions? O lumalapit ba tayo kay Jesus na siyang tinapay na nagbibigay buhay? Hindi mali ang maghangad ng magandang buhay sa lupa. Tama rin yon. Pero huwag ninyong kalilimutan, ang mundo ay hindi ang tunay nating tahanan. Ito ay daanan lamang. At sa paglalakbay na ito, kailangan natin ang pagkain na magbibigay ng tunay na lakas, ang presensya ni Kristo sa ating buhay, lalo na sa banal na Eucharistia. Kapuri-puri kayo. Kayo'y laging sumisimba, pero lalong pinagpapala kayo sapagkat lalo ninyong nauunawaan ang kahalagahan nito. We were not created to be satisfied by the temporary, but to be fulfilled by the eternal. Kaya ngayong araw na narinig natin ang kanyang salita, inaanyayahan tayo ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya, tuloy-tuloy lang. Huwag kayong manghihinawa at manalig kayo sa Kanya ng ganap. Tanggapin siya bilang tinapay ng buhay. Dahil sa huli, ang gutom ng ating kaluluwa ay hindi mawawala hanggat hindi natin natatagpuan na si Jesus na nag-aalok ng Kanyang sarili bilang pagkain nagbibigay buhay. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Sa mga sa kanyang kasabalan, pagdating na kami pagsisisi, kung kami matutong sa mga manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal,
Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa at ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ay pinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak. Na siyang nagbulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo, at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casia, aming patrona, ni San Anselmo, Obispo at Pantas ng Simbahan, ng lahat ng mga martir at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa mga kaisa sa misa sa pamagitan ng Facebook page ng Paris of Santa Rita de Casia. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan,
Tahanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialam. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, Isasagawa po natin ang ating second collection. Ito po ay lahat para sa mga may sakit at pagkadong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. at pagsasalo, walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naatapin at kanlungan sa bayan mo sawin. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pamagpakailanman at ipagkaloob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawan namin sa kalupitan at mga selo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipi ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Okay, tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, nagpamisa para magpasalamat sa biyayang buhay. Kaya happy birthday sa inyo, Zosimo Gutierrez. Si Zosimo Gutierrez, narito ka ito. Yan. Yan. So, happy birthday po. Happy birthday yan. Yan ay wala pang liban ng pagsimba. Araw-araw walang liban. Mag-asawa. Kakatuwa, no? Yan. Sana ipagkalooban pa ng mahabang buhay, malakas na katawan, at makasimba lagi araw-araw. Yan. Happy birthday po. At siya rin ay nagbigay ng bigas, nag-alay ng bigas. Tanda ng buhay. Bigas ang ating pagkain, bumubuhay sa ating katawan. Yan ang ipinagpapasalamat niya. Sana lumakas pa ang katawan. And then happy birthday rin kay Ditas. Hindi ito kayo. Panilagaw. Yan. Yan. Panilagaw. Kalay siya. Happy. Talsik eh. Chevy Nathaniel Bituin. Happy birthday rin sa iyo. Chevy Nathaniel Bituin. Kay Alonso Joaquin M. Toprio na nasa Loyola Heights, Quezon City. Happy birthday po. Kay ano ito? Willin Daza Castillo. Willin siguro ito. Daza Castillo. Kay Zeus Marion Oyong. Salamat po sa inyong palagi ang pagpasimba at pagpapamisa, sa inyong pakikisa sa misa via online mass, Facebook Star Sender. Salamat po. Katulad ng dati, nagbabanggit tayo ng ilang pangalan. Narito si Flora. Salamat kina Flora Cruzat, Nene Cusi, okay, Corazon Delgado, Emma Dinglasan Mendoza, Carmen Mamisay, Osay Evangelista, Lydia Balina, Lelen Canova, Abiba Espino, Dolores de Guzman, Kuya Rolly at Celia Alcibal, Rina Mendoza. Ito mga ito araw-araw, walang liban. Yan. Huwag niyo kalilimutan ha, magpamisa kayo sa buong nobinaryo sa ating patrona. Nasisimula natin ang nobinaryo paghahanda sa Fiesta niya si 22. Nobinaryo ay May 12. Mga 4:45, magdadasal na ng nobina. At mga around 5 o'clock, immediately after the novena ay misa. Meron na po tayong mga invited guest priest para sa mga novena masses. Bagamat hindi pa naoo ang lahat, pero most probably, iba-ibang pari araw-araw ang magmimisa. Sa mga gustong mag-sponsor, pwede po kayo. Halimbawa, Father, ako po'y magbibigay ng pambulaklak sa altar o doon sa likuran, kung ano man.
Basta tama po ang inyong mga ginagawa na laging gusto nyo'y makatulong sa pagpapaganda ng pagdiriwang ng piyesta ng ating Pintakasi, Santa Rita ng Cassia. At sana'y pagpalain kayo ng Diyos doon. Sige po, tayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay ang ating sariling kakayahan. Bigyan natin ng kahalagahan, ang ating sarili ay ating ilaan sa ating kapwa, sa kanyang kaunlaran. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay. Tayo nilikha ng Panginoon, kapwa kita magsisikap dito, kaya sama-sama nating pagyamanin at bigyang dangal ang buhay ng tao. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po nating magtataguyod ng misa ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa pasasalamat nina Mrs. Frone Aguba Balmes, Alexander A. Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes Albudin and family, spouses Arthur and Shirley Austria Faltado and family, VAJS and AHF 77 Trading, Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Verlin Jane Cabral, Maria de Chavez, Mr. and Mrs. Naning and Pininguno and family, Engineer and Mrs. Ron and Marife de Maculangan at anak na si Teo, Mr. Emmanuel Ray M. Guno, MedCheck Enterprise Jessica O. Abayon, members of the CCD Auxiliaries of St. Therese of the Child Jesus, and members of Confraria de Santa Rita and their families, Batangas County Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apolao and family. Pasasalamat ng nagdiriwang ng kaarawan na sina Ditas Panilagaw, Chevy Nathaniel H. Bituin, Alonzo Joaquin M. Toprio of Loyola Heights, Quezon City, Wilin Dasa Castillo, Zuz Marion R. Oyong, Sosimo V. Gutierrez. Misa para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel, Marimel, Jefferson, Marnelli, Geoffrey,
Mary Rose Aida, Aldwin, Anna Joy, Marie Chris, Mr. Sean and Dr. Asit Valdesco, Nemesio, Agnes, Caridad, Priscilla, Yeye, Marisa, Engineers Efren, Edwin and Edmond Garcia, Dr. Elvin, Dr. Sheila Garcia, BNHS All for One, One for All, BNHS Retired Teachers Association, BHS 1969 Families and Friends, NFC Handmade Santa Rita, Picasia Chapter, Insular Life Batangas, Mindoro, Palawan Districts Sales Office Managers, Agents and Staff, Santo Niño, Rosario High School, Friends Forever, Fleet Maintenance Consultant Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solution Incorporated, Employees and CS Vega, Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn Blay, and Jenny Rose and Melvin Los Bañez, Jeneline G. De Castro, Chris Gendrix De Castro, Christian De Castro, Ignacio and Merlin Galleta, Ray Val Reyes, Amiel C. Cueto, members of the City Auxiliaries of St. Therese and the Child Jesus, and members of Confradia de Santa Rita and their families, Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple-Au and family. Misa para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Pasensya Hormon, Erlinda Gutierrez Beredo, Epping Tan-Au, Eileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Beron, Adelson Salvador D. Medina, Emilio Hernandez, Alex Venafe, Vicente Camus, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Jeronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo, Dominga Titular, Reverend Father Ambrosito Andal, Attorney Regina Gina Ongsiang Correyes Mandanas, Christopher Andal Borbon, Antonio Beron Balmes, Simon Valenzuela, Agapito, Juanito, Evarista Mercado, Rodolfo Gabing, Serapio Reyes Pagsuyoin, Ruben de Mesa, Flaviano Liwag, Maxima Liwag, Rodrigo Liwag. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo at manalangin para kay San Antonio de Padua. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, mula pa sa pagkabata ay itinalaga mo si San Antonio na maglingkod sa Diyos. Taglay ang kababaang loob, katalinuhan, pagmamahal sa kapwa at sa Panginoong lumikha. Sinantabi niya ang karangyaan at katanyagan, kapalit ng paglilingkod at pagsunod sa iyo. Bahaginan mo kami ng kanyang katangiang ito, na lubos na kinagigiliwan ng Diyos. Sa makabagong panahong ito, higit na kailangan ang isang mapagkalingang gabay, na katulad ng paggabay ng isang dakilang ama sa kanyang mga anak. Katulad ng sanggol na si Jesus, sa kanyang bisig, ninanais din po naming madama ang iyong banal na yakap sa aming araw-araw na pamumuhay. Bukod po sa aming inang si Maria, si San Antonio ang aming kasakasama, saksi sa aming mga kasayahan, kalungkutan, pagdadalamhati at mga kawalan. Higit sa lahat, naging tapat namin siyang kaakibat sa lahat ng aming pagsubok. Kinupkup niya kami sa aming mga sakit at patuloy na itinataguyod. Loobin mo po, Panginoon, na sa aming pagdalangin sa iyo, sa tulong ng aming mahal na ina at ng aming patron San Antonio, ay patuloy rin naming madama ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sapagkat higit sa lahat, sa iyo lamang po kami tanging umaasa. Salamat din po sa lahat, Panginoon. Salamat. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.